Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malapit nang maging bagyo ang low pressure sa may hilaga ng bansa. At ito ang humihila sa southwest monsoon na siyang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon ang pangunahing nakaaapekto sa northern at central Luzon. Ibig sabihin mas maraming ulap ang tuloy-tuloy na hinihila papasok sa kanlurang bahagi ng Luzon, kaya mas mataas ang posibilidad ng madalas, pabalik-balik at minsan ay mas malalakas na pag-ulan sa ilang lalawigan. Sa ganitong setup, hindi kailangang may direktang pagtama ng malakas na bagyo sa kalupaan para maging seryoso ang lagay ng panahon. Sapat na ang malakas na southwest monsoon para magdala ng malawakang kaulapan, mga thunderstorm at mga pag-ulang pwedeng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na matagal nang nakakatanggap ng ulan. Sa latest heavy rainfall advisory ng PAGASA dahil sa southwest monsoon, ngayong araw inaasahan ng 50 to 100 mm na ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Bukas naman, inaasahan pa rin ang 50 to 100 mm na ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales. Sa June 7 Sabado, inaasahan pa rin ang kaparehong dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Mahalagang tandaan na pwedeng mas mataas pa ang aktual na ulan sa mga mabundok at matataas na lugar. Kaya para sa Ilocos Region, Zambales at Bataan, mas kailangang maging alerto. Dito, ang inaasahang lagay ng panahon ay occasional rains dahil sa southwest monsoon. Sa mas simpleng paliwanag, hindi lang ito simpleng makulimlim na langit o paminsan-minsang ambon. May malinaw na posibilidad ng pabalik-balik at minsan ay mas tuloy-tuloy na pag-ulan na pwedeng magdala ng moderate to heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods or landslides, lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog, nasa mga paanan ng bundok o may history ng pagbaha. Sa ganitong sitwasyon, kahit hindi sobrang lakas ng ulan sa bawat oras, kapag tumagal ang pagbuhos at nasundan pa ng panibagong ulan, pwede pa rin itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig at paggalaw ng lupa. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, mahalagang tandaan na dahil ilang sunod na araw silang kasama sa rainfall outlook, hindi lang isang bugso ng ulan ang dapat bantayan, kundi ang kabuuang epekto ng magkakasunod na pagkabasa ng lupa. Sa Abra at Benguet, mas kailangan ding dagdagan ang pag-iingat dahil ang mga mabundok at mataas na lugar ang karaniwang mas tumatanggap ng mas maraming ulan kapag humahampas ang southwest monsoon. Sa Pangasinan, Zambales at Bataan, hindi rin dapat maliitin ang sitwasyon dahil ang mga lugar na ito ay mas lantad sa hanging timog kanluran at mas madaling tamaan ng makakapal na ulap na mula sa dagat. Kung may mga biyahe, lakad o mga gawaing nasa labas, mas mainam na isaalang-alang ang posibilidad ng madulas na kalsada, pagbaha sa mabababang lugar at mabilis na pagbabago ng panahon sa loob lamang ng ilang oras. Para naman sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Cavite at Batangas, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil din sa southwest monsoon. Sa madaling salita, hindi man sila kasama sa unang hanay ng mga lugar na may occasional rains, malinaw pa rin ang posibilidad ng aktibong pag-ulan at thunderstorms na pwedeng magdala ng moderate to at times heavy rains. Kaya kahit hindi pare-pareho ang bagsak ng ulan sa bawat lungsod at bayan, hindi pa rin dapat maging kampante. Ang mga scattered rains at thunderstorms ay sapat para magdulot ng flash floods o landslides sa mga sensitibong lugar, lalo na kung tatapat ang mas malalakas na buhos sa mga komunidad na mababa ang lupa or may maselang terrain. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Meaning, may mga lugar na pwedeng magsimula ang araw na medyo maaliwalas, may init at tila tahimik ang panahon. Pero habang tumatagal ang oras at mas umiinit ang paligid, tumataas din ang posibilidad ng pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng magdala ng bigla ang pag-ulan sa ilang lugar. Ang salitang isolated ay mahalagang maintindihan ng tama. Hindi ito nangangahulugang balewala ang ulan.
Ang ibig sabihin nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging epekto sa bawat lungsod at bayan. May mga lugar na pwedeng manatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw habang ang ibang kalapit na bahagi naman ay pwedeng makaranas ng thunderstorm sa maikling panahon. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon at Central Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin na magmumula sa timog kanluran. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon na nasa 1.2 hanggang 3.4 meters. Ito ang isa sa pinakamahalagang marine concern ngayon dahil mas magalaw ang dagat sa bahaging ito at pwedeng maging delikado para sa maliliit na bangka at sa mga mangingisda. Sa natitirang bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman ang hangin na magmumula sa timog hanggang timog kanluran, habang ang coastal waters ay slight to moderate na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Kahit hindi pare-pareho ang tindi ng dagat sa buong bansa, malinaw na mas kailangang mag-ingat ang mga nasa hilagang at kanlurang bahagi ng Luzon dahil mas aktibo ang southwest monsoon doon. Silipin naman natin ang latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng PAGASA. Para sa week 1 mula June 4 hanggang June 10, may TC-like vortex or TCLV na present sa northwestern section ng PMD na may moderate to high likelihood of tropical cyclone development. Ayon sa model forecast, ang TCLV-1 ay posibleng pumasok sa northwestern side ng PAR bago kumilos patungo sa southern Japan sa loob ng week 1. Ibig sabihin, may sistemang binabantayan sa hilagang kanlurang bahagi ng ating paligid na may malinaw na chance ng development. Ngunit mahalagang idiin na sa puntong ito, ang mas mahalaga sa bansa ay hindi lang ang magiging lakas ng sistemang ito, kundi kung paano nito mapapalakas o mapapanatiling aktibo ang southwest monsoon na siyang direktang nagdadala ng ulan sa maraming bahagi ng Luzon. Pagdating naman sa week 2 mula June 11 hanggang June 17, ipinapakita ng forecast na may TCLV-2 na posibleng mabuo sa northwestern section ng PMD na may low likelihood of tropical cyclone development at kikilos din patungo sa southern Japan. Meaning, hindi pa natatapos ang tropical activity sa mas malawak na paligid ng bansa kahit na ang direktang tama sa kalupaan ay hindi pa tiyak. May mga susunod pang disturbance na pwedeng mabuo, pero sa ngayon ay hindi pa mataas ang katiyakan sa kanilang magiging lakas at eksaktong galaw. Kaya sa kabuuan, ang southwest monsoon ang pangunahing dahilan ngayon ng mas aktibong pag-ulan sa northern at central Luzon. Mas kailangang mag-ingat ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pangasinan at iba pang bahagi ng Luzon dahil malinaw na kasama ang mga ito sa weather advisory at sa mga susunod na araw ng rainfall outlook. Ang natitirang bahagi ng bansa ay maaari ring makaranas ng pabago-bagong panahon dahil sa localized thunderstorms. At dahil sa sistemang nasa kanluran na nagpapalakas sa southwest monsoon, posible ang patuloy na pag-igting ng mga pag-ulan sa bansa sa mga susunod na araw na pwedeng magdulot ng landslide at flash floods sa mga sensitibong lugar. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating channel at huwag maging kampante sa pabago-bagong lagay ng panahon upang mas maaga nating makita ang mga susunod na posibleng pagbabago sa forecast.